Hello mga kaserye. For the luto tayo ng yellowfin tuna na malaki. Yung part ng ulo. So, kuha ako ng malunggay. Tara, let's go! Ayan, harvest po muna ako ng malunggay para sa ating ginataang yellowfin tuna. Ayan. Sige, abutin mo lahat. Dami-damihan mo po, baka mabitin ang ating malunggay dahil parang natutunaw yan pag nalubog na sa ating nilulutong sabaw ng tuna. Ayan. Sa ating gata. Ayan na nga po mga kaserye ang ating isda para siyang karni ng baka. Ayan. Inilatag ko na yan sa kaldero. Ayan na po yung ating bawang. Ating sibuyas. Luya, sili green na may kasamang siling labuyo. Ayan na rin yung ating unang gata, yung pure coconut milk. And then yung ating pangalawang gata, yung may halo ng water. So, ayan. Yung malunggay po natin ay hindi pa kasama dito dahil hindi pa po tapos na tanggalin sa kanyang tangkay. So, ayan na nga po at ipaplastar na natin ang ating lulutuin. So, ready na po yung ating isda. Lalagay na po natin yung ating mga sangkap. Ayan, inunahan ko na po yan ng asin. Then, sinundan po ng ating bechin. And then, susundan po ito ng ating pamintang buo. Yan. Then, ayan na yung ating ginger, sibuyas, bawang at ang ating sili. So, mas mainam po yan kung nakapailalim yung ating mga pampalasa, ang ating mga savory. So, ayan, ibinuhos na po nga natin yung ating pangalawang gata, mga kaserye. Ayan. Inayos ko lang po ang ating mga spices para po ay pumunta sa may mga sabaw para ma-absorb agad pagkulo. Ayan. So, nailagay na natin ang ating ingredients at lalagyan ko pa po yan ng konting suka. Ayan, konting vinegar para hindi nakakaumay ang lasa sa gata. So yan, tinakpan na at ilalagay na po natin ito sa ating kalan. Ayan, buksan na natin at pakuluin ng mabuti ang ating isda. So, ayan na nga po at nakasalang na siya. Kaya, maghihimay na po tayo ng malunggay. Ayan, himay na ng malunggay. Habang nagpapakulo ng ating isda. Noon nung naghihimay ako ng malunggay, ni-isa-isa ko po yan kasi si Lola ayaw niya. Ayaw niya na nalalagyan ng kahit maliliit na tangkay. So, yan. Himay-himay muna habang nag-aantay. So, yan. Last one.
Actually, marami po yan. Kunti lang po yung part na yan kasi pinaghati po namin yan ng pinsan ko para mas mabilis kaming matapos. Ayan na nga po at malapit na pong matapos ang paghihimay ng ating malunggay. Pagkatapos ko pong mahimay yan ay aking pong hinugasan para malinis po ang ating malunggay. Kasi kahit tag-ulan, kailangan pa rin po nating hugasan yan para sure natin na malinis yung ating malunggay na nailagay sa ating niluluto. So ayan na nga po. Kumukulong-kulo-kulo ng ating isda. Pwede na po nating ilagay dyan ang ating malunggay, mga kaserye. Konti na lang po siguro yung sabaw niyan. Ayan na. Ayan na. Nilagay ko na nga po, kaserye, yung malunggay. Marami pong tingnan pero pag naluto na po yan ay kakaunti. Ayan, may tangkay pa yung pinsan kong naisama dyan. May buo pa. Takpan na po muna natin ito para humupa. Humupa. Para ma-absorb po ng sabaw yung ating malunggay. At makikita po natin yan ay halos parang wala ng malunggay na ihalo dyan sa ating nilulutong ginataang isda dahil na-absorb na siya ng sabaw. So, ayan. Next na po natin dyan yung ating pure coconut milk, yung ating unang piga ng ating gata. So, ayan mga kaserye, lalagyan po natin yan ng gata. Hindi ko po muna inubos yung gata na inilagay. Kinaunti ko lang po muna. So, ayan, last round ng ating kakang gata. Ayan, malapit na po ito mga kaserye. Luto na mga kaserye, kainan na. Ang daming sabaw. Thank you mga kaserye. Ayan, kita nyo po yan mga kaserye. Ang laki ng mata ng isdang ito. So, comment down below po sa mga kahula kung ilang kilos po ang isdang ito. May pa-premyo ang inyong kaserye. Good luck mga kaserye. 50 kilos down. Ayan, pababa. May clue na po kayo. Thank you! Pasalubong ni Habi yung ulo ng fish tuna from Bicol. And